Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong fallout ng pagkakatanggal ng inyong VP Sara Pusit Duterte, ng kanyang ama at former Presidents Estrada at Arroyo sa National Security Council through the Executive Order 81 of President Bongbong Marcos Jr. No? Marami na po ang nagsalita diyan, dumedepensa sa Pangulo at yun namang mga dumedepensa lalong-lalo na kay Pusit. No? Ang sabi nga natin, bakit nga naman di stay pa ang tatlo na yan? Si former President Joseph Estrada, I think okay lang yan na matanggal na siya diyan kasi through his age naman, no, may edad na siya at hindi naman nagko-complain yung mga anak niyang senador, and they know, no, ang ama nila ang thought process niyan medyo siyempre dahil nga sa edad mahina na rin. No, hindi naman sa pag-aano kay former President Estrada. Saludo po tayo sa taong 'yan. That because of him, nandun pa rin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Mataas po ang pagtingin, ang paggalang natin sa dating Presidente Estrada. Lumaban sa Inchik. Pinatalsik lang ng Inchik through Gloria Macapagal Arroyo. So therefore, okay lang yan kay former President Estrada. Nandyan naman po ang kanyang anak na Senate Pro Tempore na si Senator Jinggoy Estrada na kabilang pa rin sa National Security Council. Di po ba? Naman tong si Pusit, si Digonggong, at si Gloria. Mga tuta ng China yan. Di ba si Gloria? Remember, yung transaction niya sa mga tsekwa. Hanggang ngayon, kapit to ko para may makuha sa West Philippine Sea. Alam niya kasi magdidrill na ang Pangulo. Kaya gusto niya na naman. Diyan. Ngayon, yung mga kampo ni Pusit, si Panelo at Roque, nagsalita na dyan. Sabi ni Panelo, it is a brazen move from the President to remove. No? Si Pusit kasi nga, para daw mabawasan ang political stall power, nabulol tayo, para daw pumawala o mabawasan ang political star power ni Pusit at ng kanyang ama. It is an ill-advised daw po. So what? Yun nga yung sabi natin, 'di ba, sa ating live dati. At si Roque, take two daw. No? Parang like father like son lang, no? Martial law declaration. So what? Yung dalawa nagngangaw-ngaw at si Roque nagngangaw-ngaw pa rin, no? Hindi niya matanggap na nawala sila sa NSC kasi mawawalan sila ng impormasyon kung ano ang mga vital information with regards to the security and defense of our country and our citizen. Hindi nila maire-relay doon sa alam nyo na. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nag-share ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. So ito po ang ating pag-uusapan mga kababayan. May dalawang senador na mga Duterte supporter ang umaayon ngayon sa pagkakasibak ng kanilang among si Pusit at si Digong sa National Security Council. No? At patuloy po ang pagbibigay ng opinyon ni Roque at ganun din po sumausaw na dito ang isang progressive group, no, o yung former Bayan Muna representative, no, marami po sila dahil matagal na mayagpag sa Kongreso ang Bayan Muna, marami silang mga naging representative diyan, pero may isa rin diyan, malamang tumatakbo itong senador o anuman nag-iingay po. Baka gusto niyang makakrack sa top 12.
Correct me kung tumatakbong senador ito or any political position sa nasyonal. Okay? So yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Unahin natin dito sa balita ang subsidiary ng Manila Bulletin. Sabi dyan, 2 senador suportado pagkasibak kina VP Sara, former President Rodrigo Roa Duterte sa National Security Council. 2 senador ang nagpahayag ng suporta sa pagkakatanggal nina Vice President at dating Pangulong Digong bilang mga miyembro ng NSC. Ano? Sino po ang mga ito? Unahin natin yung re-electionist na si Senator Francis Tolentino. Ito bang si Tolentino nasa admin slate ng pagkasenador? Di ba? Digong yan. Kunwari, sinipa sa PDP dahil magkaiba na daw po ang posisyon nila, lalo na sa West Philippine Sea. Kasi ang gusto daw po ng PDP na partido ay yung kausapin ng China. Ginawa nyo na yan eh. Ginago kayo ng China. Pero si Tolentino gusto niya i-implement ang arbitral ruling na pabor sa atin noong 2016 na meron tayong exclusive zone na 200 nautical miles diyan po sa West Philippine Sea. Di ba? So umalis siya, sinipa daw po siya. Kinausap pa nga daw siya ng current president na si Robin Padilla ng PDP. Ayan. Ngayon, nagpahayag po si Tolentino na suportado niya ang pagkakasibak kay Pusit at kay Digonggong. Yung parehong nagyayaya sa inyo sa impyerno. Isang presidente ng impyerno at nag-iintay sa kanilang mga fans, followers, supporter sa impyerno. Kaya pag kayo ay nategi, sakasakali lang, saan kayo pupunta? Di ba? Saan gusto pumunta ni Digong? Sa impyerno. Saan gusto pumunta ni Pusit? Sa impyerno. Doon kayo pupunta. Happy together kayo doon. Maligo kayo ng apoy. Ano ang sabi ni Senator Tolentino dito? Sabi niya dito, it is the prerogative of the President. It's the discretion of the President because national security definition is not just national security as everybody knows. Nasa ano yan? Nasa desisyon. Nasa sa Pangulo kung sino ang dapat ilagay na miyembro ng National Security Council. Saka, presidente siya. Di po ba? Alam niya ang mga desisyon niya. Siya ang makakapagdesisyon kung ano ang tama at maganda para sa bayan at sa sambayan ng Pilipino. Hindi si Pusit, hindi si Digonggong. Sila lang ay tagatanggap ng impormasyon. Dagdag pa ni Tolentino, it covers foreign relations. It also covers economic, social security. Ang dami palang hawak ng National Security Council. Hindi lang daw national security, sabi ni Tolentino. So he chooses whoever he thinks can give him advice regarding things that require advice, like foreign policy, legislation, domestic and international security policy. It's up to him. Ngayon, sa palagay nyo, anong maa-advise ni Pusit? Patayin mo si Bongbong, patayin mo si FL, patayin mo si Romualdez pag ako namatay. Di ba? Nang tetrep. Anong advice maibibigay niya? Wala. Umakyat na lang tayo ng bundok. Magtanim na lang tayo ng puno. Yun ang ma-advise niya? Wala. Walang talino si Pusit. Puro patwitams. It took. Siminet like siminet, di ba? Wala ang tatay niya, ano sasabihin? I love si Jinping. Malaki ang utang namin sa China. So yung ba? Yung bang dapat i-advise, di ba? Nakakaya. Ibig sabihin, hindi kayo karapat dapat. Pag si Gloria, hello, Garci. Gusto pang tanggalin si speaker bilang speaker, wag na. Ano ang commonality? Mga traidor. Nakakahiya po. Inubutuloy ako. Di ba tama naman si Tolentino, pero isipin natin, si Tolentino, sinasabi niya yan para po
mapaganda ang kanyang imahe. Kasi re-electionist siya eh. Di pa nga, jumping bean niya. Balimbing, ika nga, ng ibang mga netizens. Siyempre, kinakailangan, gusto niyang manalo eh. Hindi niya nga makrack yung top 12 eh. Kailangan niyang magpabango. Kailangan niyang gumanda ang pangalan niya, lalong-lalo na sa mga admin supporters and Marcos loyalists. Di po ba? Kayo, ano sa tingin ninyo? Ako, tama yung sinasabi niya. Pero, pag titignan natin si Tolentino, matalino, pero baka yan ay isa ring Manchurian candidate nila Digong. Kunwari lang sinipa sa PDP para kumampi sa administrasyon at pag nanalo na, balik sa Duterte. Ganun lang kaya mag-ingat-ingat tayo. Sayang po ang talino nito, no? Kasi alam naman natin na yan ay pro-Duterte. Ito pang isang pro-Duterte pero hindi naman ito re-electionist. Mukhang alam nila na mukhang bumabagsak yata ang popularity. It's about time. Ito, si Senator Sherwin Gatchalian. Ito rin ang sinasabi niya, ha? We know the real situation. Sabi ni Gatchalian. What's important is the current members will be able to give him good advice and for him to make the right decision for the country. It's the president's prerogative, after all, to choose what he thinks can give him proper advice. Correct. So Tolentino at Gatchalian, it is the prerogative. Pag sinabi niyong prerogative dyan, nasa Pangulo yan. Di ba? Tingnan lang natin yung ibig sabihin ng prerogative. Para naman di tayo maligaw. Pag sinabi niyong prerogative, it is the privilege. It is the right, karapatan ng Pangulo. Di ba? Karapatan ng Pangulo na mamili kung sino ang kanyang ilalagay diyan, kung sino ang pagkakatiwalaan niya, kung sino makakapagbigay ng tamang advice hindi lang sa national security, kundi sa foreign policy, legislation, domestic and internal security policy, sa ekonomiya, sa social. Ayan po ang sabi ni Tolentino. Tama naman. Paano mo pagkakatiwalaan, except kay Joseph Estrada, yung tatlo na mga pro-China? Di po ba? Ako naintindihan ko bakit tinanggal si President Erap dyan. I believe kinausap muna dyan si Jinggoy saka si Ejercito. Kasi matanda na rin po. Hindi naman po sa pangbababoy, pangbabastos ha. Ginagalang po natin ang butihing former President Estrada. Matanda na rin po ang former president. Naintindihan ko po yan. Pero si Gloria matanda nandun pa sa Kongreso, lalaban pa ng re-election. 'Di ba? Kaya tama lang 'to. Kaya nga sabi ko, so what? Magdadaldal ang mga minions nila Duterte about that, so what? It is the prerogative or the right of the president. Sa tingin niya kung sino ang the best people na makakapag-advise sa kanya. Hindi tulad ni si Minet na nang babanta. Di ba? Minura ang Pangulo, walang laman. Airhead ang inyong BP Sara Pusit Duterte. Now, ngumangaw-ngaw po dyan. Ito ayaw matigil. Itong si Harry Roque, palibhasa, wala po sa bansa, puganteng Harry Roque. Sabi sa Politico, Sara Duterte's removal from National Security Council made with Marcos security in mind. Security in mind. So what? Di ba? Kasi yung amo mo nang titreat. So kinakailangan bang ibaliwala yon? Pangulo ng bansa yung tinitreat niya? Di po ba? The exclusion of BP Pusit from the NSC was made not with the country's security in mind, but the security of President Ferdinand Marcos Jr. and House Speaker Romualdez. So what? Ano gusto nyo? Tigiin ang Pangulo at ang House Speaker? Di ba pag namatay ang Pangulo, naging invalido, incapacitated, sino ang papalit? Sino? Dito, di ba? Ayaw ni Roque bigyan ng security ang ating Pangulo. Yun lang po yan. Ay, nakakahiya. Ito pa sabi ni Roque.
Roque said Marcos made the decision to exclude the younger Duterte, not with the country's security in mind, but his own security and Romualdez, his cousin, who is reportedly planning to run for president in 2020. So what kung may planong tumakbo si Speaker sa 2020? Hindi ba siya qualified? So what? Pinagbabawal ba sa konstitusyon na wag tumakbo si Speaker? May exclusion ba? Di ba ang sabi, if you are 18, 18 years old, sa voting pala yon. Sa edad niya, qualified siya. Filipino citizen siya, yes. So ano ang nag-prohibit sa konstitusyon para hindi tumakbo ang isang speaker sa 2028 for presidency? Kayo lang naman eh. Bakit kayo natatakot? Ang gusto nyo talagang nakatadhana na si Pusit sa 2028? Dati yon. Nung 2022 election campaign yon. Dati yon. Nung kakampi pa siya, pero nakita na meron pala siyang ambisyon, di nagpakatambaluslos siya. Siya pala ang tambaluslos, naging tambalustay. O ngayon, natitreteng kayo kay Martin Romualdez, ano? O alam nyo kasi, na nag-gain ng husto, si Speaker kaysa sa inyong Pusit. Nawala ang political clout o power ni Sara Duterte because of her own doing and your own doing na sinira nyo sila. Kayo na mismo. Di ba? Sa kakapalipustan ninyo sa presidente, sa pamilya nito at sa speaker, lalo tuloy na pamahal ang mga tao. Pinipilit nyo kayo ang victim, gumagamit kayo ng victim card. Wala eh. Nakita ng taong bayan kung gaano kagago, kalabalahura ang mga Duterte. Ayan. Di po ba? Oh. Kaya ikaw, Roque, wala kaming pake sa'yo. Sabi nga ng Malacanang binaliwala yung sinabi ni Panelo. O ikaw, anong gagawin sa'yo ng Malacanang? Basura naman yan si Roque. Duwag naman yan. Hindi naman yan makauwi ng bansa eh. Puro daldal lang yan. O, di ba? Hindi daw po iniisip ng Pangulo ang security ng bansa, kundi ang security nilang nila kasi tatakbong presidente si Speaker Martin sa 2028. Sagot ko dyan, so what? Threaten kayo, no? Kasi nawala yung inyong ambisyon na automatic magiging presidente si Pusit. Wala. Na-expose po ang katarantaduhan ng mga Duterte. Mga bastos, balahura, walang pakialam sa kapwa Pilipino, walang pakialam sa interes ng bansa. Bakit? Kayang ibigay ang ating yaman sa West Philippine Sea o ang bansang Pilipinas at China. Sabi ni Digong, I love China more than ever. I love Xi Jinping. Malaki ang utang na loob namin. Ang walang hiyang utang loob nila ay naging utang na loob ng Pilipinas. Tapos si Pusit hindi kayang ipaliwanag kung paano niya nilustay ang taxpayers' money na confidential pa na nag-a-amount sa 612.5 million pesos plus yung katarantaduhan niya pagiging isang inefficient Education Secretary and doon sa kanyang opisinang Vice President. Useless, irrelevant, ika nga ni Lucas Bersamin. So what? Diba? Maganda nga declare ng martial law para hindi ka na makabalik, Roque. Diba? Eto pa, dating representante ng bayan muna sa Kongreso. Ewan ko kung tatakbo itong senador, pero sinasawsawan niya rin ito. Ang sabi niya dito, kung si Roque sabi niya, ang nasa isip lang ng Pangulo ay security nila, ni FL at ni Speaker. Ito naman, sabi naman ni Colmenares, dating bayan muna representative, ay isang political survival. Ayan. Bakit? National Security Council revamp about political survival. Not national security as Marcos Duterte RIP defense. Ayun ang nakikita ni Colmenares. Hindi naman daw po national security, kundi political survival lang. The removal of Vice President Duterte and former President clearly shows the widening rift between the Marcos and Duterte faction. This is not just about national security, this is about political survival. Ang mga ganitong hakbang ay nagpapakitang tunay na mukha ng Philippine politics.
Isang bangayan ng mga dinistansya para sa habang ang mamamayang Pilipino ay nagdurusa sa kahirapan. Tumataas ng lahat mula kuryente, gasolina, tubig, pati SSS, tapos binaba pa ang budget para sa simang palipunan para wala pang paki dito ang mga Marcos at Duterte. Yun naman pala. Colmenares warned that the NSC reorganization might signal deeper problems within the administration. The removal may also indicate fears of possible rift within the military establishment, which could have serious implications for the country's stability. Colmenares also shared the view of Bayan President Renato Reyes that whoever sits in the NSC, the Filipino people cannot expect any real change as this body is sworn to defend the rotten status quo against the interests of the Filipino people. Yung pala yun, no? Bakit kayo, nung yung mga kapartido ninyo, o kaalyado ninyo sa politika ang nandyan sa National Security Council? Ano rin ang ginawa nila? Di po ba? Ganon. Ang tagal ninyong namayagpag sa Kongreso. Ang tagal nyong namayagpag sa political arena. Pero anong ginawa ninyo? Di ba? Lalong-lalo na yung sinasabi ni Colmenares dito sa pagdurusa ng taong bayan sa kahirapan. Nung bang time ninyo, how many years you've been in that political arena? Lalong-lalo na sa Kongreso na ang daming mga progressive group na mga party list. Naiangat nyo ba ang estado ng mamayang Pilipino pagdating sa pinansyal, sa edukasyon, sa ekonomiya? Naiangat nyo ba ang industriya ng Pilipinas? Pagdating sa technology? Pagdating sa infrastructure? Sa workforce? Tumataas na ang lahat ng kuryente. Ganon din naman, di ba, sa inyo? Nabigyan nyo ba na solusyon yan? Gasolina, tubig, pati daw SSS. O wag mo kaming bulagin sa SSS. You are sowing a seed of fear and fake news. Sabihin nyo ang totoo tungkol sa SSS. May vlog po tayo dyan. Binubulag lang tayo ng mga progressive group para mai-advance ang kanilang adhikain. Ano yun? Makabalik muli sa Kongreso. Dahil itong mga to tumatakbo sa national government as congressman through party list or as senator. So anong gagawin nila pag upo nila doon? They will try to impeach this current sitting president because they are all anti-Marcoses. Yung sinasabi nila dito, it is just the product of their malicious mind. Kasi Marcos ang nakaupo eh. Ang alitang Marcos Duterte, sinimulan ng Duterte yan. 2 months pa lang nakaupo ang Pangulo. Or prior to yung dineklara ni Digong na may adik tayong kandidato. Siniraan niya na eh. Sila ang nagsimula niyan. Sila ang anti-Marcos. Ngayon, ginagamit ng mga ito, tulad ni Colmenares, yung Bayan Muna, or any progressive group para unti-untiin nilang tirahin ang administrasyong Marcos. Remember, these are all anti-Marcoses. They are looking for any opportunity to take down this current sitting administration, which is a Marcos. Malaki ang galit nito sa mga Marcos kasi hindi po sila manalo-nalo sa lahat ng mga civil cases o anumang kasong isinampa sa Marcoses. They will try anything, including this reorganization of National Security Council. Parang yung mga previous presidents na kaalyado nila, hindi ni-reorganize ang National Security Council. But they become mum about it. They become tamilmil about it. Pero pagdating kay Pangulong Marcos, iba na. Diba? Ang NSE daw ay instrumento lamang ng mga naghahariang uri para protektahan ng kanilang interes. This contradiction exposed the bankruptcy of elite politics. Abay, pare-pareho naman na yung naratiba ninyo eh. Kahit na sinong presidenteng nakaupo, ganito pa rin ang naratiba ninyo. Why not you guys run for the president and find out? We'll find out if in case you win, what you gonna do? Gagawin yung komunista ang bansa? Hindi naman papayag siguro ang mga democratic-loving Filipinos. Mahirap naman yata ang i-curtail ninyo ang freedom namin. Diba? Patunayan ninyo, nung panahon ninyo, wala kayong kinuhang pera na ibinulsa ninyo sa mga budget ninyo. Nai-improve nyo ba ang mga sektor na nire-representante ninyo? Did you represent them properly?
And this, sinasabi nyo, ha? Edukasyon, kasi binababa daw yung mga budget kung saan-saan. Nangyari yan sa mga previous administration. Pero anong ginawa ninyo? Lalo na sa SSS. Alam nyo, tataas ng 0.5% ang employee. Usapan na lang dito, employee. I-disregard nyo na yung employer because that's the part of the employer. That money will be coming out from the employer purse, hindi sa employee. Ang tataas ay 0.5%. Walang 1%. Binubulag kayo na 15% ang kakaltasin sa empleyado. Nagkakamali sila. Sinungaling sila, mga kababayan. O ngayon, si Colmenares, it is all about political survival. Well, the Marcoses already survived the politics. Nandiyan pa rin sila despite of you guys and your likes na pilit na binubuwag sila. Pilit na inaalis sila sa annals of history ng politics sa Pilipinas. Nandiyan pa rin sila. Nakabalik sila sa politika, di ba? Kailan? 1991? Nung bumalik ang mga Marcoses sa Pilipinas, correct me if I'm wrong. Even former First Lady Imelda Marcos went back to politics. Naging congressman o congresswoman. Di ba? Si Amy Marcos, si Pangulong Bongbong, naging senador. Oh, is it a political survival? The heck no. Probably the Dutertes. Mawawala sila sa national arena. Doon na lang sila sa local, but they still survive. Doon nga lang sa local. Kaya Colmenares, itong naratiba ninyo, it is always the same narrative on your book. Walang bago. Ngaw-ngaw lang kayo. For self-interest din kayo eh. For your own personal gain ng inyong mga grupo. Kaya dapat tong sa mga to, sabihin din na yung komento mo is for your own political survival also and your likes, yung mga grupo ninyo. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.